Feeling ko talaga may crush sa akin si Sancho. Ani Pipay na pinaikot ang swivel chair para ihatid ng tanaw ang bago nilang superior na kaibigan nila. Bawasan mo na ang pagitit ng rugby. Matama na sa utak mo, Pips. Biro nila yun na tinawanan na lang ng mga kaibigan nila. Kamusta ang anak ko? She's doing great, Ninong. Sagot ni Sancho habang nakatayo sa harapan ng Don. Nakahiga si Lucas sa ibabaw ng magara nitong kama habang meron dalawang nurse na ubod ng sasexy. Matanda na ang kanyang ninong pero napakahilig pa rin ito sa mga sexy na babae. Kaya hindi niya masisisi si Zoe kung ayaw nitong kilala ng ama si Lucas Enriquez. Lingid sa kaalaman ni Zoe lahat ng kilos, plano at mga galaw nito ay alam na alam ng ama. Hindi lingid sa kaalaman ni Don Lucas ang ilang beses na pagtatangkang pagpatay rito ng iba nitong anak sa labas nang dahil sa mana. Bukod sa kanya, meron pa si Don Lucas na loyal na tauhan na nakabantay sa paborito nitong anak, si Rolly, ang sniper bodyguard at kanang kamay ni Zoe. 2 years ago, bago mangyari ang peking pagkamatay ni Zoe, natawagan na agad siya ng ninong Lucas niya para pabalikin sa Pilipinas. Kilala na niya si Zoe since born. Palaki at paaral siya ng doon pero nang makapagtapos na siya ng pag-aaral, pinili na niyang umalis sa poder nito para iwasan ang iba pa nitong anak na pinag-iinitan rin siya dahil sa pag-aakalang makikipag-agawan siya ng mana. Pumasok siyang US Army pero nang pakiusapan siya ng ninong Lucas niya na protektahan ang bunso nito, hindi ito nagdalawang salita. Agad siyang nag-resign sa trabaho. Malaki ang utang na loob niya sa matanda. Sa pool na maulila siya, ito na ang tumayong guardian niya. Kaya nang humingi ito ng tulong, agad-agad siyang nag-file ng resignation. Ang hindi niya inaasahan na ang Zoe na kababata niya noon na ubod ng suplada ay lalaking ubod ng ganda. Hindi niya naiwasan na mahulog siya rito kahit wala naman iyon sa plano. Sa simula pa lang, alam na niyang si Joey Guevara ang kumupkup dito at kilala niya ang personality ni Zoe kahit matagal silang hindi na nagkita. Tama ang hinala niya. Nag-apply dito bilang rescuer si Zoe. Nauna lang siya dito ng 6 na buwan. Hindi na siya dumaan sa mga proper training dahil nalaman ng head nila na isa siyang US Army bago bumalik ng Pilipinas. Mula noon lagi na siyang nakagabay kay Pipay na pangit. Nakakapanghina ng tuhod ang disguise nito na talaga naman ang pangit. Mukha itong manika ng mangkukulam. Kilos, asal at pananalita nito malayong malayo sa Zoe Enriquez na may-ari ng isang malaking cosmetic company na kinatatakutan ng mga empleyado nito. Alam niyang sinadya ni Zoe na umasta ng ganoon para maitago ang tunay nitong katauhan. Pero kung papipiliin siya kung si Zoe na maganda o Pipay na pangit, mas gusto niyang kasama si Pipay na balahura ang bibig pero masayang kasama. Kaysa kay Zoe na puro numero ang laman ng isip kung paano ito magpapayaman ng husto. Wala pa ba siyang balak na bumalik? Matanda na ako. Siya na lang ang inaasahan ko na matinong magmamana ng kumpanya ko na hindi masasayang lahat ng pinagpaguran ko. Negative, Ninong. It's been 2 years, 3 months, 20 days, 13 hours na. Hindi pa ba siya nagsasawa kakatago? Masaya po siya sa ginagawa niya. Masaya ba yung ibinubuhos niya ang buhay niya para sa ibang tao? My God, Sancho, gawan mo ng paraan na ibalik sa akin ang anak ko na buhay. Siya na lang inaasahan ko. Kapag naibalik mo siya sa akin sa lalong madaling panahon, ipapakasal kita sa kanya. Bagamat nagulat sa Sancho sa narinig mula sa matanda, deep inside, masaya siya sa kaalamang iyon. Ngunit hindi naman siya ang tipong na lalaki na ipipilit ang sarili. Kung papala rin sana'y magustuhan din siya ni Zoe. Pero sa ngayon mukhang meron itong nagugustuhan lalaki. Pero napansin din niya na naglaylo ito sa pangesto kay Liam Lansford. Marahil napag-isip-isip nito na hindi ito papatulan ni Liam dahil sa itsura nito. Ngunit napapansin din niya na napapadalas ang pagkikita ng dalawa sa mga pagkakataon na hindi inaasahan. Mukhang kilala ni Liam si Zoe pero hindi si Pipay. Hindi rin naman siya sigurado sa feelings niya para kay Pipay. Hindi niya sigurado kung nahuhulog na ba talaga ang loob niya rito o naaaliw lang siyang kasama ang dalagang pasaway. Gawan mo ng paraan na makabalik siya. Ako na bahala sa mga kapatid niya. Tama na ang 2 taon na pinagbigyan ko siya sa gusto niya.
Ama niya ako. Ako ang masusunod. Anito, sabay himas sa puweta ng isang nurse nito. Lihim na napailing na lang sa Sancho. Paanong gugustuhin ni Pipay tanggapin ito bilang ama? Matanda na'y mahilig pa sa babae at syempre, ang babae basta sa tamang halaga, may bibigay talaga. Sa hirap ng buhay ngayon. Huwag ka na sumama doon. Kaya na nila Sancho iyon. Bilin din ni Sancho na huwag ka nang pasunurin. Malakas ang ulan at marami ng stranded na sasakyan. Hindi po pwede, Taytay Joey. Nanumpa ako sa tungkulin ko na tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ani Pipay habang isinusuot ang safety shoes. Magagalit sa akin si Sancho kapag pinayagan kang umalis. Ako nang bahala kay Sancho, tay. Alis na po ako, Nay-Nay. Sagaw pa ni Pipay. Wala namang nagawa sa Joey kundi tawagan na lang sa Sancho ngunit hindi ito sumasagot sa tawag. Meron kasing private jet na bumagsak sa bandang Tagaytay. 10 ang laman ng naturang eroplano kasama ang piloto at co-pilot. Due to heavy rain, nag-emergency landing ang eroplano at nagkaroon ng malfunction at bumagsak ang eroplano. Kaso tumama ito sa paanan ng bundok at sa kasamaang palad, nagkaroon ng landslide. Gumuho ang bundok at natabunan ang eroplano. Ayaw pumayag ni Sancho na sumama si Pipay sa pag-rescue dahil masyadong madulas ang lupa at delikado para sa isang babaeng rescuer na sinang-ayunan din naman niya. Ngunit matigas ang ulo ng dalaga kaya wala din siyang nagawa. What the hell, Pipay? Bulalas ni Sancho nang makita si Pipay na dumating sa accident site. Trabaho ko to kaya manahimik ka na lang, okay? Bago mo ko sermonan, tulungan muna natin ang mga naipit sa baba. No, stay here. Hindi ka bababa. Kung gusto mo talagang tumulong, intindihin mo na lang yung 5 na inakyat namin ng mga casualties. Sugatan sila at kailangan ng tulong. You're really a hard-headed one. Inis pang wika ni Sancho sa katumalikod na tinungo naman ni Pipay ang 5 casualties na sinasabi ni Sancho na ngayon ay nilalapatan na ng lunas ng ibang kasama nilang team. Palabas na sana siya nang matigilan nang makita ang isa pang lalaki na ipinasok roon na agad na nilapitan ni Fatima. Liam! Bulalas ni Pipay saka nagmamadaling nilapitan ang walang malay na lalaki. Puno ito ng putik at dugo sa bandang ulo. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Mabilis niyang nilinis ang mukha ng binata at habang panay ang tawag niya sa pangalan nito. Siya yung soon-to-be boyfriend mo. Ani Fatima nang malinis niya ang mukha ng binatang walang malay. Mabilis niyang pinakinggan ang tibok ng puso nito pero parang wala siyang marinig kaya literal niyang idinikit ang tenga sa dibdib nito nang wasakin na niya ang suot nitong itim na long sleeve. Shit! He's not breathing! Walang sabi-sabi na sumampa si Pipay sa ibabaw ni Liam at binigyan ito ng agarang CPR. Natataranta naman si Fatima na iniready ang oxygen tank. Damn it! Liam, wake up! Sigaw ni Pipay. Panay ang pump sa dibdib nito kasabay ng pag-mouth-to-mouth resuscitation. Liam! Wake up! Hindi mo pa ako nagtitikmang gago ka! Gumising ka! Sigaw ni Pipay. Girl, ano ba naman yung bibig mo? Nag-aagaw buhay ng Prince Charming mo, kahalayan pa rin nasa isip mo. Ngunit hindi na pinansin ni Pipay ang kaibigan. Liam, ano ba? Umising ka na! Pag hindi ka gumising, gagahasaan kita ng wala awa. Sigaw pa ni Pipay na muling nag-mouth-to-mouth sa binata. Kasunod noon ay malakas na sunod-sunod na ubo ng binata. Hinang-hina namang naituon ni Pipay ang kamay sa dibdib ni Liam. What the hell are you doing? Uubo-ubo pa rin si Liam na nakatingin kay Pipay na nakasakay sa ibabaw niya. Get off me! Angil pa ni Liam na hinawakan si Pipay para paalisin sa ibabaw niya. You're soaking wet. Bulas pa ni Liam nang mahawakan ang suot na uniform ng rescuer. Maingat naman bumaba si Pipay. Fatima, ikaw na bahala sa kanya. Ani Pipay na bahagya pang hinihingal. Nasabog pa niya ang tapat ng dibdib niya na hanggang ngayon ay mabilis pa rin ang tibok. Sobra yung kaba at takot niya kanina. Akala niya hindi niya na marirevive si Liam. Akala niya simpleng attraction lang ang nararamdaman niya para dito. Kaya madali sa kanya nakalimutan sana ito tulad sa pilit niyang paglimot sa muntik nang may mangyari sa kanila. Pero ngayon, sure siya sa tibok ng puso niya. Hindi lang iyon dahil sa simpleng attraction. Is she really in love with him? Gusto niya talaga si Liam? Habang pinipilit niya itong i-revive, pumapasok sa isip niya yung bagay na paano kung mamatay ito. Hindi na niya ito makikita.
Hindi na siya kakabahan na baka nakilala siya nito bilang Zoe. Hindi na niya may imagine kung ano ba talaga yung feeling na maaabot ang langit na kasama ito. Ate, tulungan niyo po ang kapatid ko. Naiwan po siya sa loob ate ng bahay namin. Wala po ang magulang namin. Wika ng isang batang madungis na lumapit sa kanya habang umiiyak. Ano? Asan ang bahay niyo? Doon po ate, malapit sa binagsakan ng eroplano. Turo ng bata. Bakit hindi niyo agad sinabi sa mga kasamahan ko? Kanina pa po kami humihingi ng tulong kaso wala pong pumapansin sa amin. Wika ng bata. Tumakbo na siya kasama ang dalawang bata. Binatilyo na ang kausap niya habang mukhang nasa 10 taon naman ang isang batang lalaki na katabi nito na tulad nito ay madumi at puno ng putik ang mga damit. Ilan ang kapatid mong nasa loob? Isa pong 8 years old na babae at isa pong 9 na buwan na baby. Pakaramdam ni Pipay nang hina ang katawan niya sa narinig. Bakit iniiwanan kayo ng magulang niyo? Galit na wika ni Pipay na lumapit sa isang truck ng rescue team at kumuha ng ilang mga importanteng kailangan niya. Naganap siya na makakatulong pero wala siyang makita. Lahat ay busy. Nasa laot po sila ate. Naghahanap buhay po para may makain kami. Gustong madurog ang puso ni Pipay sa narinig. Makinig ka. Malaki ka na. Delikado ang gagawin natin pero kailangan ko ang tulong mo. Naintindihan mo? Opo ate. Nakita niya ang bahay na tinutukoy ng magkapatid. Konti na lang bibigay na rin iyon at mahuhulog sa mismong ibaba kung nasaan ang eroplanong kung nasaan ang buong team niya. Naganap siya ng pwedeng pagtalian ng harness niya para in case na hindi kayanin ng lupa ang pagpasok niya sa loob ng gibagibang bahay, maaari pa niyang iligtas ang sarili. Hindi rin siya pwedeng mamatay. Alam ng mommy niya na buhay siya pero hindi pa ulit sila nagkikita. Nakiusap lang siya dito na huwag siyang hanapin dahil uuwi siya sa tamang panahon. Kilala naman siya ng mommy niya kaya hinayaan na lang siya nito. Time to time naman na nag-update siya dito na buhay siya. Nakakita siya ng malaking puno. Mabilis niya iyong tinakbo at iginapos doon ang mahabang tali na dala niya. Nang matiyak na matibay ang tali, agad na niyang ikinabit sa katawan niya bago nilapitan ang dalawang bata na inalayo sa prone site accident. Narinig ko pa mga boss ng kapatid niyo. Kukunin ko sila. Kapag wala pa ako ng 5 minutes. Kinuha ni Pipay ang radyo sa balikat niya at ibinigay sa binatilyo. Sasabihin mo lang, Code Red, Pipay. Pindutin mo lang ito. Kapag umilaw ito ng kulay red, magsalita ka lang. Naintindihan mo? Umiiyak na tumango ang binatilyo. Tatawag ka lang kapag wala pa ako ng 5 minutes, okay? Paano ko po malalaman kung 5 minutes na? Napaisip si Pipay. Bumilang kayo ng 300. Kapag wala pa ako, tumawag na kayo ng tulong, okay? Huwag masyadong mabilis ang bilang. Sakto lang. Mag-iingat ka ate. Oo, hintayin niyo ako. Ani Pipay na nag-antanda pa ng krus bago maingat at dahan-dahan na gumapang sa bahay na tagilid na at sira-sira. Asan si Pipay? Takang tanong ni Sancho na isa-isang sinilip ang mga tent. Isa-isa nang isinasakay sa ambulance sa mga pasahero ng eroplano. Lumabas siya kanina eh. Di na bumalik. Sagot ni Fatima. Natapos na lagyan ang gasa noon ni Liam na nakaupo na sa stretcher. Saan na naman nagsuot ang babaeng yun? Inis na wika ni Sancho na pinindot ang radyo. Pipay? Pipay, where are you? Over. Nakailang paulit-ulit na tawag sa Sancho ng ilang minuto pa. Nakarinig sila ng boss ng bata sa kabilang radyo na umiiyak at sumisigaw. Code Red! Pipay! Code Red! Pipay! Sunod-sunod na sigaw ng bata sa kabila. Wala sa loob na napatakbo sa labas sa Sancho at nagpalingon-lingon sa paligid. Tulad niya, naglabasan din bigla si Leo, Alex at Marlon na nagpalingalinga din. Asan ka, Pipay? Asan si Pipay? Pipay! Pero hindi na sumagot ang kabila. Asan si Pipay? Napalingon si Sancho na makita si Liam na lumabas sa tent. Hindi niya ito pinansin at muling nagradyo. Code Red! Ibig sabihin nasa delikado siya, boss. Naalarmang ani Leo. Napamura si Sancho saka sila sabay-sabay na napalingon nang makarinig ng malakas na kalabog hanggang sa natanaw nila ang isa pang landslide na tuluyang naglibing sa eroplano sa baba. Buti na lang na ilabas na nila lahat ng sakay. Pipay! Malakas na sigaw ni Sancho nang sa di kalayuan nakita nila ang green na LED light na umiilaw sa dilim.
sa di kalayuan na parang nakabitin. Nakita rin ng mga kasama nila. Halos liparin nila ang lugar, bit-bit ang kanya-kanyang harness at ang bilis ng mga kilos nila nang makasalubong ang 3 bata na tumatakbo na umiiyak. Buhat ng binatilyo ang batang babae na may dugo sa dibdib. "Si Ate Pipay po, tulungan niyo!" Sigaw pa ng batang babae na agad na kinuha ni Fatima at kasama ang 3 bata na pumunta sa tent. "What the hell? Liam, Lansford! Bumalik ka na doon! Wala kang may tutulong!" Sigaw ni Sancho na mabilis na tumakbo kasunod sa Liam. "She saved my life, kaya pabayaan mo ako." Malakas ang ulan kaya nahirapan silang takbuhin ng maputik na kalsada. Mabilis na tinakbo ni Marlon ang tali na nakita nilang kumakayod sa bato. Ang tali na posibleng malagot. Mabilis ang bawat kilos nila. Isang helicopter ang dumating after radyohan ni Sancho. Mula sa spotlight na dala ng helicopter, itinutok iyon kay Pipay na nagawa pang umiti at kumuway. "Sira ulo talaga kahit kailan," sigaw pa ni Alex. May inihulog na tali mula sa helicopter na kinuha naman ni Pipay at kinabit sa katawan nito, saka nag-thumbs up pa. Pakiramdam ni Liam nang makitang sakay na si Pipay ng helicopter, saka pa lang sila nakahingang lahat. "Atakihin ako sa puso sa babaeng yan. Sakit na nga sa puso, pati puso ko'y madadamay pa sa buhay na yung stunt." Ani Leo. Gustong mainis na Liam sa sinabi nito pero pinagwalang bahala na lang niya. Pakialam ba niya? May utang na loob siya kay Pipay kaya gusto lang sana niyang makabawi kaya sumama siya. Pero mukhang merong siyam na buhay ang impakta at kay babaeng tao ay nagawang ibuwis ang buhay para sa iba. Ilang beses pa ba niyang makikita ang ganoon kay Pipay? Iba talaga sa pakiramdam niya. Akmang babatukan ni Sancho si Pipay nang mabilis na nasalag ng dalaga na nag-peace sign pa. Pero uulitin pa sana ni Sancho nang si Liam na ang humarang. "She's hurt and wet, tapos sasaktan mo pa?" Angil ni Liam. Umugong ang bulungan kila Alex, Leo at Marlon. Galit namang binawi ni Sancho ang kamay. "Labas ka dito, Mr. Lansford. I'm their superior." "Fine. Yes, you are. Wala naman akong pakialam doon pero sana man lang try to ask her first kung okay lang ba siya." Sikmat pa rin ni Liam na lihim na ikinakilig ni Pipay. Ang sarap pala sa pakiramdam na may lalaki magtatanggol sa'yo. Bigla parang gusto niyang magpabebe. Biglang natutop ni Pipay ang bibig nang maalala ang sanggol. Dali-daling ibinaba ni Pipay ang zipper ng uniform niya nang maalala ang baby na itinali niya sa katawan niya. Gulat naman ang lahat nang biglang umiyak ang baby nang tangkain ni Pipay na alisin ang tali nito sa katawan niya. "Shit, kailan ka pa nagbuntis?" Bulalas ni Marlon na binatukan pa ni Leo. "Tingin mo may matinong lalaki magbubuntis dyan kay Pipay?" Ani Leo. "Pakilakasan, hindi ko dinig. Tumawag kayo ng medic. I think she broke her arm." Nag-aalalang wika ni Pipay. "Ate Pipay!" Napaangat naman ang tingin nila sa binatilyong tumakbo papalapit kay Pipay na tumayo ng maayos after ibigay sa medic ang baby na umiiyak. Mahigpit na yumakap ang binatilyo kay Pipay. "Ay, walang hiya!" Ani Alex na natawa bigla. Nakasandong itim lang kasi si Pipay sa ilalim ng suot na uniform at sa dibdib ni Pipay nakasubsob ang binatilyo. Ewan ba pero biglang umangat ang kamay ni Liam at hinila ang binatilyo at ganoon din si Sancho na nagkatinginan pa sila. Wari naman sakalang naintindihan ng binatilyo kung saan ito sumubsob kanina. "Toto, malambot ba?" Biro pa ni Alex. "Gago ka, Alex!" Sita ni Sancho. "Binibiro ko lang tong bata, boss. Umiiyak eh." Ani Alex. Sumama naman ang tingin ni Liam sa 3 lalaki sa kaliwa ni Pipay na sa dibdib ni Pipay nakatingin. Halos labas na kasi ang kalahati noon sa suot nitong sando. Ang ganda pa naman ng hugis at hindi niya ina-expect na ang puti pala ng katawan nito. Inis na kinuha niya ang hinubad na uniform ng dalaga, bagamat basa. Inutos niyang isuot ulit nito. Nagtataka namang sumunod naman si Pipay. "Ang KJ naman ni Tesoy. Tumigil na nga kayo. Pipay, tara na." Ani Sancho na nauna nang tumalikod. Akmang susunod na si Pipay kay Sancho nang pigilan siya ni Liam. "Meet me tomorrow. May sasabihin ako." "Date ba to?" Ngisi ni Pipay. "Asyumero ka talaga ng taon." Ani Marlon na sumunod na kay Sancho, ganoon din si Alex. "Hoy, bilisan mo makapaglandian. Mainit pang ulo ni Boss Sancho sa'yo."
Wika ni Leo na nilampasan na sila at inakay na ang binatilyo. Hindi ako nakikipag-date, pero sige, fine. You saved my life. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta magkita tayo bukas kung available ka. Ani Liam saka nauna pa itong tumalikod at iniwan siya. Asus! Ay, paano ba ako hindi mapafall sa joblong ito? Masyadong pa-fall? Ani Pipay na napasunod ng tingin sa papalayong si Liam. Oh, Pipay, hindi porket kinikilig tayo, bibigay ka na. Bulong ni Pipay na parang luka-luka na pinalo pa ang kanyang pagkababae. Relax ka muna dyan. Dagol yun, maghunos dili ka. Pag-isipan muna natin ng wagas bago ulit natin siya papasukin, okay? Chill lang muna tayo. Ngisi ni Pipay na sumunod na ng lakad sa mga ito. Pero nakakatatlong hakbang pa lang siya nang biglang umikot ang paningin niya. Bago tuluyang magdilim ang paningin niya, na bumagsak siya sa lupa, nakita pa niya si Liam na niyakap at mabilis siyang binuhat. Ay, nasa heaven na ba ako? Sarap ng feeling. Napabalikwas ng bangon si Pipay na sinapo agad ang ilong niya. Nakahinga siya ng maluwag nang makapaang nunal sa ilong pero nagulat siya sa eksenang nadilata ng mata niya. Ang papa niya nakikipaglaplapan sa isang nurse. Papa! Sigaw ko sa sobrang inis. Bigla naman pumasok si Sancho na nagulat marahil sa sigaw ko. Nakita ko pa na inilak niya ang pinto. Hawak ang tungkod, pinalo pa ng papa niya ang puwet ng babaeng nurse, saka ito inutusang umalis. Kilabot na kilabot si Pipay na napatingin sa ama. Pa, ospital ito hindi motel. At anong ginagawa niyo dito? Ngunit biglang natigilan si Pipay nang biglang may ma-realize. Napatingin-tingin siya kay Sancho at sa papa niya saka napamura. You know it all along, do you? Tanong niyang direkta kay Sancho na baliwalang tumango. At ikaw pa? Kailan mo pa alam na buhay ako? Since nung bumili ka ng corpse. Sagot ng papa niya. Napapikit si Pipay. Naglakad naman si Liam. Hawak ang tungkod nito na lumapit sa hospital bed niya. Maluloko mo ang lahat pero hindi ako. I wasn't born yesterday, Iha. Anak kita kaya manang-mana ka talaga sa akin, anak. Pa, for once please, leave me alone, okay? Hindi ko kayo ginugulo, kaya huwag niyo akong guguluhin. Come back to us. Sa amin ng mami mo. Kailangan ka ng company ko. May sarili akong company, papa. Kung babalik ako, natural company ko ang babalikan ko. Pakailan ko sa company niyo. Zoe! Malakas na sigaw ng papa niya na may paghampas pa ng tungkod nito. So, tinatakot niyo na ako sa lagi na yan? Alam niyo rin naman siguro kung ilang beses ako nakipagpatentero sa mga baliw niyong anak dahil sa mana. Makinig ka. Ako nang bahala sa mga kapatid mo. Hindi ka na nila magagalaw magmula ngayon. Napabuga ng hangin si Pipay na napatingin kay Sancho na parang wala namang pakaalam sa mundo. O sige, sabihin niyo nga kung sakaling bumalik ako, anong gagawin niyo? Magre-retired. Matanda na ako. Kailangan ko na magpahinga, anak. Ikaw lang nag-iisang anak kong matino na pwede magbana ng kumpanya. Kayo magre-retired? Matanda? Pwede ba, papa? Huwag ako. Kung hindi kita nadilata ng mata kanina, mauuto niyo ako. Kaso my God! Sancho, amuyin mong kamay ni Papa. Turo niya sa kamay ng Papa niya, nakitang-kita niyang nasa pagitan kanina ng hita ng nurse na kahalikan nito. Sumusobra ka ng lumabas tangit sa akin. Zoe, ako pa rin ang papa mo. At anak niyo ako at babae. Pero sa harapan ko pa mismo kayo gumagawa ng milagro. Akong nahiya sa ginagawa niyo. Lalaki ako, anak. May mga physical na pangangailangan. Naitakip ni Pipay ang kamay sa tenga niya sa paulit-ulit na explanation ng papa niya. Sa tuwing magdadebate silang dalawa, sa kanilang magkakapatid siya lang ang madalas nakaaway ng ama pero kahit kailan mag-away man sila ng ama, hindi ito nagalit sa kanya ng sobra. Never nitong pinutol ang allowance niya. Ang mga credit card niyang ibinigay nito. Binibigay nito lahat ng luho niya. Never nitong tinanggal sa kanya. Di tulad ng mga kapatid niyang napakabait sa papa nila pero lagi napuputulan ng sustento at credit card. Lahat mga takot sa ama nila dahil nga pare-parehong nakasandal. Habang siya, kaya niyang mabuhay kahit wala ang pera ng ama. Zoe! Muling inihampas ng ama ang tungkod sa mesa katabi ng kama niya. Umalis na kayo, papa. Hindi ako uuwi hanggat kaliwat kanan pa rin ang babae niyo. Zoe, anak! Take it or leave it, papa.
Hindi naman pwedeng gusto mong mangyari, anak. Ang tanda nyo na. Nakatungkod na nga kayo pero talagang tinitigasan pa rin kayo. You sound like a garbage. Hindi kita pinag-aral sa isang prestigious school para umasal na ganyan. Yan pa ang natutunan mo sa mga nakakasalamuha mo dyan sa... Ibinabagay ko lang sa itsura ko ang bunganga ko, Papa. Kaya wag na kayong umasa na babalik ang anak niyong si Zoe. Hanggat tinitigasan pa rin kayo. Oh, wag na kayong umirit. Itinaas ni Pipay ang kamay para patigilin ang ama sa pagsasalita. Saka na tayo mag-usap kapag hindi na po tumatayo yung bardagol niyo. Sancho, pakihatid si Papa. At yung bibig mo itiko mo. Kung ayaw mong ipatahi ko yan. Banta ni Pipay sa kaibigan. Kumunot ang noo ni Liam habang naglalakad papunta sa hospital room ni Pipay. Natanaw niya kasi na mula sa kwarto ni Pipay lumabas si Sancho kasamang isang matanda na halatang galit. Matangkad ito at may tungkod, bagamat maganda pa ang pangangatawan. Para itong si Eddie Garcia. Nababakasan din ang kagwapuhan nito nung kabataan. Pilitin mong pauwiin si Zoe. Yung babae dyan sa loob, hindi ko anak yan. Si Zoe ang kailangan ko. Galit pang wika ng matanda na lalong ikinakunot ng noo ni Liam. Bahagya pa siyang nagtago nang makitang makakasalubong niya ang mga ito. Nag-uusap ang dalawa kaya hindi siya napuna ng mga ito. Paglampas ng dalawa, agad niyang pinuntahan si Pipay. Base sa narinig niya, kilala ni Pipay si Zoe. Medyo naguguluhan lang siya sa pagkakaintindi kaya gusto niyang malinawan. Paano ba? Sigaw pa ni Pipay na ikinagulat ni Liam. Maging si Pipay halatang nagulat din nang makita siya na may hawak pa itong salamin na tinitingnan ang nunal sa ilong. Sinong papa mo? Mariin na tanong ni Liam nang pumasok sa loob ng hospital room ng dalaga. Yung lumabas. Papa ko, bakit? Pasensya ka na. Akala ko kasi bumalik ang matandang yun. Lucas Enriquez? Papa mo? Nag-isip si Pipay sandali saka tumango. Oo ata. Bakit? Sino ka ba talaga? Pagalit na tanong ni Liam na agad na nakalapit sa gilid ng kama niya na hahawakan sana siya pero iniiwas niya ang braso. Kung hindi ka lang gwapo, iisipin ko adik ka. Linawin mong tanong mo para magkaintindihan tayo kung bakit high blood ka. Ani Pipay, umayos ng upo sa kama. Si Zoe Enriquez. Kilala mo siya, di ba? Saglit na nag-isip si Zoe. Naalarma siya kay Liam. Ang totoo wala namang problema kung malaman nito na siya si Zoe pero gusto muna niyang malaman kung bakit interesado ito sa kanya. Dahil ba sa muntik nang may mangyari sa kanila? Balak naman na niya ulit ibigay dito ang Pipay niya. Sure na siya. Bubuelo lang talaga siya at mag-iipon ng lakas ng loob. She's my twin sister. Bakit may atrasyo ba siya sa'yo? Halatang gulat na gulat si Liam sa narinig. Ikaw? Twin sister ni Zoe? Oh, bakit? Anong problema? Magkasing ganda naman kami ah. Makari ako dyan parang di mo gusto. Kumpiyansang sagot ni Pipay. Napapikit naman si Liam na nasa puong noo. Come here. Lapit ka. I'll tell you a secret na walang nakakaalam. Maliban sa ilang trusted people. Tinapik pa ni Pipay ang gilid ng kama niya at ewan ba ni Liam bakit siya napasunod agad dito. Isa kong unwanted child. Well, technically, parehas lang kami ni Zoe. Anak kami sa labas. Si Zoe lang ang kinilala ng mundo habang ako'y itinago. Ang ganda ko kasi. Ngisipa ni Pipay. Nakaramdam ng simpatsya si Liam para rito. Sobra naman kung ganoon ang pamilya nito pero hanga siya kay Pipay. Nagagawa pa rin itong tumawa. Nasaan ang evil sister mo? Hoy, baka evil sister ka naman. Si Zoe kaya ang pinakamabait sa kanilang lahat. Di lang halata. Kapatid mo siya, kaya mo lang nasasabi yan. Now, ituro mo sa akin kung nasan siya. Nagtatago. Marami kasing gustong pumatay sa kanya. A bitch like her. I'm sure, pipilahan talaga siya ng killer. Alam mo, ang hard mo sa kanya. Mabait nga yun, hindi mo pa lang siya nakikilala. Pare-parehas lang sila ng mga kuya nyo, mga scammer. Na-scam ka nila kuya? Bulalas ni Pipay na napaunat ng upo. Oo, 10 million. At sabihin mo kay Zoe, siya ang magbayad. At bakit siyang pagbabayarin mo? Dahil isa din siyang scammer. Higit pa sa 10 million ang tinangay niya sa akin. Galit na wika ni Liam. Napaisip naman si Pipay. Kailan pa siya nang scam? Ang dami niya kayong pera. Tas mangi-scam siya? Hindi kaya mga ate niya nang scam dito tas nagpanggap lang na siya?
Teka lang ha. Ulitin natin, medyo nawiwindang ako sa bintang mo eh. Si Zoe? Scammer mo? Paano nangyari? Ang daming pera nun. Mas mayaman pa ngayon sa mga kapatid namin eh. Basta, ituro mo na lang sa akin kung nasaan siya. Hindi ka madadamay sa galit ko sa kapatid mo. And who makes you think na ituturo ko siya sa'yo? Hindi mo gugustuhin madamay sa galit ko sa kapatid mo, Pipay. Kaya ituro mo na sa akin kung nasan siya. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi mo alam? O tinatago mo lang? Hindi ko nga alam. Baka kasama boyfriend niya. Marami kasi yung boyfriend. Alam mo na, maganda kasi kaya marami naghahabol. She's still a virgin kaya huwag ka nang gumawa ng kwento, Pipay. Ituro mo na lang sa akin. Paano mo naman nalaman na virgin? Patay mali siya na tanong niya. Because we had sex. Ouch! Kunwaring sinapon ni Pipay ang puso. Natikman mo na si Zoe? How about me? Ayaw mo ba tikman din ako? Hindi ako nakikipaglukuhan sa'yo, Pipay. Asan sabi ang kapatid mo? Okay, let's have a deal. Para naman patas tayo. Kumunot ang noo ni Liam. Sex din tayo. Kapag magaling ka at nagustuhan ko ang performance mo, ituturo ko sa'yo si Zoe. Pero yun eh, kung mapapaligaya mo ako sa buong magdamag. Napatayo si Liam bigla at parang kilabot na kilabot sa sinabi nito.